So yun nga, for today's video is pagbigyan ho muna natin ang mga Davaoenyo na wala na ngayon sa Davao, nasa ibang bahagi na ng Mindanao, nasa Visayas, Luzon at sa buong mundo, or sa amang parte ng mundo na sila nakatira ngayon. Gawa siyempre nakahanap din sila ng mas greener pasture sa mga lugar na yon, kaya nilisan nila ang Pilipinas, and of course sabi nga nila, there's no such place like home. So ibig sabihin ho nun, kahit gano'n pa tayo kayaman or gano'n pa tayo kapag-receive and successful sa mga lugar na napuntahan natin, mayroon talaga tayong laging pinapangarap at binabalik, nais babalik-balikan, yun yung ating lugar na kung saan tayo pinanganak, lumaki, pinanganak man, kinalakhan man natin, or yung kung saan tayo mayroon tayong kinamulatan. So this is Davao City, ladies and gentlemen, Bolton Street. So yun lang, bali marami kasi tayong mga kababayan na nasa nasa ibang bansa, all over the world, alam natin mga Pilipino. So syempre hindi pa huli mga taga Davao dyan, marami din tayong mga kababayan, mga Davaoenyo na napadpad din sa iba't ibang lugar sa mundo. Yun ang kailangan naging kapalaran, pinili nila. So ngayon dito tayo, maglalakad lang tayo dito within the short lang naman na portion ng Bolton Street, kasi ang Bolton Street napakahaba ho dito, all the way to dun sa may tulay, Bolton Bridge. Tapos yun Bolton na yun. So ito tayo ngayon sa may lugar kung saan napakadami pa rin dito mga nananatiling mga iconic landmarks, o masasabi natin mga original landmarks back in the years 1946, so 1946, then 1956 hanggang sa ngayon andyan pa rin sila, still standing. Marami mga gusaling mga nag-i-exist, marami mga gusaling nagsisitaasan, nagsisitayuan sa mga lugar, nagsisulputan parang mga kabuti. Still meron pa rin tayong makikitang mga orig, the real OG na mga establishment sa Davao City. So yun na nga, ang makikita ho natin ngayon is ang University of Mindanao. So University of Mindanao ay dati pala itong tinatawag na Mindanao Colleges back in 1946. Well, sa mga nakakaalam dyan, ito ay nagsimula or founded in 1946 itong University of Mindanao. Ngayon na noon ay Mindanao Colleges. Okay, so bakit siya naging University of Mindanao? So binago siya, syempre, pinalitan ng pangalan from Mindanao Colleges into University of Mindanao. So yun ay nabago after 20 years nung itinatag ang kailang institusyon. So 1946, Mindanao Colleges, ginawang University of Mindanao noong 1966. So, di ba? So ang galing, nakatuwa lang na andyan pa rin sila still standing. Hindi talaga nagpasya or hindi talaga naisipan, Butit hindi naisipan ng may-ari ng University of Mindanao na baguhin ito kailang compound, na gawing yung bagong struktura. So nakatuwa lang na preserve nila, just like Davao City Hall, preserve pa rin siya hanggang ngayon. So magwa 100-year-old na yung natin, napaka-humble home na mga humble office ng mga Dutertes dito sa Davao City. So nape-preserve ho yun. Same with itong ating University of Mindanao. So meron sila parang communalities in that case. Tapos dito, for example, itong Jollibee, siyempre sabihin natin na maraming mga lumang establishment, andyan talaga sila originally situated, located, pero nabago na, like nagkaroon ng changes ng renovations na pangmalupitan, kagaya itong Jollibee. Yan, tingnan natin, that's Jollibee Bolton. So sa mga nakakaalam, ang Davao City, ang pinaka first ever Jollibee sa Davao City ay matatagpuan, or dito itinayo yan sa pwesto na yan, kung saan Jollibee pa rin siya ngayon, So Jollibee Bolton kung tawagin, or JP Rizal Corner Bolton. So yan po yung pinaka oldest Jollibee. Siyempre hindi ganyan ang hitsura ng Jollibee back in the days. Ito ay tinayo yata 1991, tama, So 1991 ito nilagay dito ang Jollibee. So ibig sabihin ho noon, nasa ilang taon na ba siya, It's 30 plus years. Sa mga nakakaalam, trivia ulit tayo, ang may-ari pala ng Jollibee is taga Davao City. Ibig sabihin is dito pinanganak, dito lumaki hanggang elementary. Tapos nung pagka-high school na niya, tsaka na siya lumipat sa Manila and college, At doon siya nag-start ng kanyang business na Jollibee sa may Cubao, Quezon City. So ibig sabihin, itong Jollibee sa Davao City, kahit taga Davao City, dito pinanganak at lumaki ang may-ari ng Jollibee na si Tony Tan Kak Chung, it doesn't mean na dito rin nagmumula ang pinaka-unang Jollibee, So hindi pala. So it's ika 100 lang pala ito na tindahan. So di ba, nakatuwa na malaman na taga Davao pala si Tony Tan Kak Chung. So yun, bali ito yung pinaka-lumang Jollibee sa Davao City.
naitayo siya 1991. So, bago na ang kanyang hitsura ngayon, di ba? So, renovation. Ganoon naman talaga kapag ka-business. So, in order, I mean, I don't know kung ganyan ba yung structure. So, na nakakaalam dyan, ganyan ba itsura dati nung ano, mga pinanganak ng mga, or yung mga batang 90s, no? Na nakaya na ng Jollibee. Kasi ako, first ever ko talaga kaya ng Jollibee. Di ako makakalimot nun. Nasa Quezano Grand Ilostre. Yun, di ba? Okay, so ano tayo dito? Punta na tayo sa ating likodan. Ayan, we're facing na ngayon ulit sa may UM ulit, no? So, University of Mindanao is malaking ano nga yan, no? Landmark sa Davao City, downtown area. So, pag sinabing heart of the city, City Hall, University of Mindanao. Mga pala, ito palang mga inasal lang kinatatayuan. Sa likod nito mayroong Merco. Parang wala na yatang Merco ngayon, no? Parang may Merco pa ba nag-exist sa Davao? Parang wala na, no? Dandahan na yatang ano, nauubos. Anyway, so ano lang, City Hall lang yan, malapit lang. Tapos San Pedro Cathedral, Sangguniang Panglungsod. Basta pag sinabing heart of the city, lakad-lakad lang kayo dito. Tapos yung lugar namin sa Davao City, ha, ulitin ko, hindi kami kagaya sa Cebu City, Iloilo City, City of Manila, Iligan City, na napakalumang syudad. Oo, hindi kami pinanganak noong 1500s. Oo, hindi ito naging syudad, hindi ito naging tawag na ito, hindi siya founded or hindi siya chartered, no? Sa mga ganong panahon, 1500, so hindi luma ang Davao City. Like kami na founded na kami ng mga 1800 something, ganon, no? So malapit na mag 19th century. Tama ba? 19th century, 1990 something, no? I don't know. So ito yung Davao City, bago lang siya, no? Kaya nga ang mga makikita ko ninyo dito ng mga historical architectures. So, historical ba talaga? No? Yung mga luma na lang, mga old architectures, or I mean structures. Yan lang, yung San Pedro Cathedral ho namin, yung aming City Hall of Davao. Ito mga sinihan daw to dati, hindi ko alam kung sinihan ba to, pero possible, no, sinihan. Yung ganyang settings is marami siya sa Ilostre na makikita. Anyway, so yun nga, University of Mindanao. Tapos merong Diaz Mall daw dito. So ito Diaz Mall, na sabi nila ay dito daw natatrabaho tatay ni ano, no, Sir Patrick. Kumusta Sir Patrick dyan, no? Si Sir Patrick, ito natatrabaho tatay niya dati. So itong Diaz Mall, ginawa na siyang mga tenants or mga pistuhan, no, ng mga printing press, computer shops, o paano pa man ang mga servisyo nila dito. So maraming ano dito, mga tindahan, mga maliliit na mga stalls. So yun ang mga negosyo nila, mga printing press, gumagawa ng mga tarpaulin, banners, flyers, at kung ano pa. Okay, so dito pa rin tayo sa vicinity of University of Mindanao. So kumusta kayo dyan mga UMians, no? Oo. Mag-enrollment tapos mga to sa yung commercial, no? Napapakinggan natin sa mga FM station. Ito yun, ha? Diaz Mall. Tapos meron dito ang shopping mall din. Shopping mall ba? Basta Quezano Center. Dito na natin sa kabila para makita natin yung kabuuang hitsura. Yan, o, Diaz Mall. Ito ba yung Diaz Mall na tinutukoy ho ninyo? Hindi ko naabutan to, eh. Ang alam ko lang itong Quezano Center kasi diyan kami namimili ng mga school supplies noong araw. Kasi hindi lahat ng mga mabibili, I mean hindi lahat ng gustong bilhin ay makikita sa Quezano South Ilostre. Ang iba rin kasi matatagpuan dito sa Quezano Center. Hindi pa rin siya nasira, no? Andiyan pa rin yung kanyang yung kanyang structure. Ito yan, Diaz Mall, no? Shout out mga mga may memories sa Diaz Mall. Hindi ko alam yan. Siyempre bata lang noong araw. So nasa labas tayo ng University of Mindanao, Bolton branch, or Bolton campus. So ang University of Mindanao sa Pilipinas, I mean sa Davao City, is marami, no? Meron tayong Bunawan ba yun, o Tibongko. Meron tayo sa may Tugbok, diba, sa may Mintal. Dito ako meron sa Karinan. Meron ba sa Toril? Meron din sa Digos. Davao City na yun. Tsaka meron Tagum, siyempre, no? Maraming UM, hindi lang Davao City pala, no? So throughout the region 11. Yan yung hitsurahan ng lugar ho ninyo. Ito yung hitsura ng yung mga alma mater. So isa yan sa pinakalumang structure, 1946, no? Galing. So ibig sabihin, ano siya, no? After World War II sila nagpatayo. Kasi 1945, di ba?
ang gera. Pero 'di ba ang World War II ay nagsimula 1945 to 1947. No, 'yun bagsak tayo sa ano nito ngayon, history. Ayan ha, so sana ay nabigyan ko kayo ng ano no. Kasiyahan or kahit paano sana natuwa kayo diyan ng mga nanonood na dating nag-aaral sa UM. Kung saan man kayo napunta ngayon, ito na ho yung hitsura ng iyong lugar for this video. So itong guys, ano center, sarado na siya. Matagal na itong nakalagay na harang, bakot. Tapos meron pa sila nakalagay dito na big, ano to? Coming soon. Something big is coming soon. Tama ba? Sa gano'n, no? Something's big is coming soon dito sa guys, ano, center of Davao. Pero hanggang ngayon wala pa rin, like 3 years na yata. Of course, yung mga paborito nating mga quick-quickan. Yung area na to ito dati, pansin ko, napakaraming mga ambulant vendors dito, like mga nagtitinda ng mga quick-quick, isaw. Isaw talaga, no, maalala ko lang dati, 3-10 ang isaw. Hindi pala 3-10, basta parang, basta 3 pesos isaw, masarap na yun. Malaki na yun, syempre, no, ano, taon ba yun? Syempre, 2006, 2005. Tapos, meron pang Virgin Cola, that time na napakasarap, tag 3 pesos na din yung Virgin Cola, parang yun yung dahilan kaya nagbaba ang presyo ni Coca-Cola kasi dati mahal ni Coca-Cola, pero nung pinanganak si Pop Cola tsaka si Virgin Cola na parehas masarap, yun, medyo nagmuntik hindi ko sinabing muntik mag-collapse or mag-bankrupt si Coca-Cola kasi siyempre Davao lang naman or Mindanao ang Virgin Cola. Pagkakalang ko Virgin Cola is ginawa siya sa may Iligan City, sa may Mindanao pa rin, no, Philippines. So dahil dun sa kay Virgin Cola and Pop Cola na napakasarap at mura, patag 3 pesos lang, bumaba ang presyo ni tawag nito, Coca-Cola. So yun, basta ito yun, dito makalimutan. Pag itong spot na to dito, anong agad-agad may isip ko, yan ang Virgin Cola, Pop Cola at saka yung mga isaw, tapos 3 piso na kanin. Kasi ang uuwian ko is bangkal, no, sa may phase 3, diba? So NHA Bangkal, so ang layo ho nun. So it takes 2 rides plus traffic na talaga dati pa yung bandang Impo Boulevard, no, sa may intersection ng yung sa may Rotary, tapos dun sa may Matina Crossing. So talagang masasanay ka sa traffic doon, pero hindi siya ganun kalala ngayon, no? Pero may traffic talaga siya. So ang gagawin ko ginagawa ko talaga lagi para hindi ako magutuman, dito pa lang habang nag-aabang ako ng jeep dyan kasi yung dumadaan yung mga Matina Playa na mga rota. So shout out yan ha, mga sumasakay, no, ng route papuntang Matina Playa. So dyan po tayo nakatayo kasi nga andyan yung pinaka-shield against ulan, no? So pag naulan, dyan tayo tatago para mag-abang ng sasakyan pa Matina Playa. Tapos siyempre nakasibog na dito ng 3 pirasong isaw, 2 pirasong kanin, tapos Virgin Cola. So sa halagang parang 20 pesos yata, busog ka na, di ba? So ngayon dito na sila makikita. So pa-street na to sila dito. Tsaka di hamak na mas pinalinis, mas pinaganda ang location, di hamak na mas pinasarap ang mga paninda. And siyempre, mas pinamahal. Pero hindi naman mahal dahil sa nagmahal lang. Kumbaga, that's part of the inflation. Kasi like lahat, habang ang panahon ay tumataas, lahat din ay tumataas. Unang-una yung edad natin, karanasan, experience, di ba? So pati na yung mga presyo, inflation. Yung dating 3 pesos na binibili natin na isaw ngayon ay 5 piso na. 10 piso na pala, wala na palang 5 pisong isaw ngayon, pagkakalam ko. Tama. So ano pa ba? Yung soft drinks, no? 20 pesos na. Galing, yung Coke, yung maliit. Dati, magkano yun? 7 pesos yun. Size, 7. Mahal na yun kasi yan na nga, ikumpara sa Pop Cola na 4-5 piso, ganun. Ang Virgin Cola naman ay 3 pesos. Grabe, sarap nun. So, syempre, ito yan nga, paboritong spot ito ng mga UMians, no? Mga nag-aaral sa UM, pag nag-aabang yan sila ng sasakyan, iba dito, uuwi pa, going to north area. No? Ano ba yung mga north area, like Buhangin, mga Sasa, Panakan. So, ito yung mga lugar kung saan sila pwede mag-abang ng mga jeep papunta doon. So, yung mga papuntang southern part of Davao, ay doon naman sila sa ayan na nga, kinatatayuan natin doon kanina, doon sa may UM, sa may ilalim nung pinaka-alley. So, yan na. Thank you for watching. Okay na tayo dito. Sana ay nagustuhan nyo to. Sana ay happy kayo. Happy ba lahat? Happy ba kayo dyan na nakita nyo ang inyong dating lugar? Yes, may mga pinagbago. Malaki, marami. No? Like, ang daming magagandang kalsada na. Diba?
Dati, napakarap road naman to dito dati sa Bonifacio Street na to. Pero ngayon, maganda na. Yung Haltan Building, andyan pa rin sila. Di ko alam kung kailan nagsimula ang Haltan Building, pero isa to sa mga lumang structure sa Davao. Ibig ko sabihin na restaurant, no, brother. So, isa siya sa pinakalumang restaurant dito. Kasi parang almost nakipagsabayan siya sa kalumaan itong si Vincius Kamayan, restaurant ng Davao. No? Nakipagsabayan siya sa kalumaan itong si Mandarin Tea Garden. Haltan Building. So, ano pa mga ano dito landmark, no? Yung Station 91 ba yun dati yung diskuhan? So, tama, Station 91 yata, pero parang wala na siya ngayon, hindi siya nag-i-exist. At dyan pala sa, dyan sa area na yan, nakainan. So, ano yan? Metro Circle. Ha, limot ko na yun, no? Dami na kasi nangyari sa buhay natin, dami na tayong mga napuntahan, dami na nating mga pinagdaanan, no? Kaya may mga bagay-bagay na hindi natin alam na nag-i-exist pala nung araw, no? Hindi natin alam na andyan pa rin pala. Like, may mga lugar na nag-i-exist nung araw na wala rin ngayon, na Metro Circle. Basta Combo Meals, 30 pesos yata, or 31 ba yun? Basta meron ka ng ulam, kanin, may prutas pa, tsaka may drinks pa. Tapos libre sa baw. Oh, di ba? Naalala ko yun. Sino nakakalala dyan, dito na area? O, may kainan dyan, Metro Circle. Tapos pagkatapos mo kumain, may labasan dito, may lagusan, basta yun lang. So, thank you, sana nagustuhan nyo. Ganda ng ano na to ngayon, episode, ganda ng vlog natin na to dito, kahit paano tayo parang down memory lane, yun ba yun, basta yung parang tayo nagbalik sa nakaraan ba, kahit paano. Thank you.